Mga kasari, welcome back sa aking YouTube channel, Lizelle Domdom. Kumusta po kayo? Ayos galaang ho kayo. So for today's video ay samahan niyo ako mag-repack ng bigas na talaga ngayon trending na trending dahil sa pinatupad ni Pangulong Marcos. So mamaya natin itatopic yan. So itong ire-repack ko na bigas. Ayan. So ito yung kanina. Naubos ko na siya. Tapos bubuksan natin itong isang sako. Ito na lang yung natira kong bigas. So ngayon ay nire-repack ko na to para mas makabenta ako ng mas marami kasi pag wala akong repack, wala akong benta pag naliligo ako, pag nasa CR ako kasi yung anak ko ayaw niya magtimbang, hindi siya marunong gumamit, hindi siya marunong o ayaw niyang matutunan gumamit para hindi siya lagi gagawa. Mindset ba? Mindset, diba? So ire-repack ko na para dire-diretso na yung pagbibenta para kahit nasa CR tayo, makabenta pa rin tayo. So yung lagayan ko dito, na-share ko na yon. Ito, may mga price lang ako diyang inilalagay. So, dito ako lagi ng problema sa pagtatanggal ng tali. Ngayon, ang ginagamit kong pang repack ng bigas, itong Calypso. Kasi yung Sampaguita, masyado siyang manipis na pag hinawakan mo ay mabilis siyang mabutas. So, itong Calypso matibay-tibay siya, kaya siya ang ginagamit ko. Tapos, magbibilang ako ng 25 peraso nito bago ako mag-repack. Para alam kong saktong 25 kilos itong nabili kong bigas na walang labis, walang ulang. Yan. Pag nabilang ko na to, malalaman ko na agad na hindi ko na kailangang magbilang kada kikilo ako. Dito ako babatay sa plastic na binilang ko. So, kagahapon, ito ang nirepack ko. Marami to. Yung iba nilagay ko sa ref para hindi siya bukbukin. Yun ang nagiging problema ko dito. Pag napapadami yung bili ko. 2 kilos kasi yung binili ko dahil nakabili na ako sa bayan. Tapos nung pumunta ako sa Lipa, ay mas mura siya. 80 pesos lang kumpara sa bayan na 100 pesos. So, nanghinayang ko sa 20 pesos kaya bumili ulit ako doon sa Lipa ng 80 pesos. Pero pinagsama ko siya parehas na parehas yung klase nila. Kasi merong mas mahal nito yung labo na munggo. Tapos kahapon nirepack ko din ito. Ayan. Ito na lang natira, hindi ko pa natapos. Kasi nanonood ako ng K-drama. Ayan. Meron pa akong i-repack na cheese. Ayan. Marami tayong nire-repack dito. Itong cheese na to ay nire-repack ko kasi yung iba gusto nila yung repack. Dahil pag tumagal kasi ito, kung hindi mo ilalagay sa ref, namamasa, natutunaw, hindi mo na siya pwedeng gamitin. So, pag nirepack ko to, isang gamitan lang nung mga bumibili. Mas gusto nila yun. So, yun. 10 pesos yung benta ko. Napapalabas ko siya ng doble doon sa presyo nung puhunan ko nito. Ayan. Dalawa yung ganito ko. Yung isa ay nasa ref. Nabuksan ko na. Hindi ko pa siya nare-repack. Nabawasan na siya kasi may bumili. So, tinakal ko na lang siya sa plastic. Hindi ko pa siya na diretsong repack. So, ngayon guys, ito ang bili ko nito. 52 pesos yung puhunan. So, yan ang mga kasari, nakapagbilang na ako ng 25 pieces na plastic na labo. So, make sure na yung binibenta nating bigas ay sakto doon sa kilo, kung anong alam nating kilo noon. Kasi kung kulang to, 24 kilos lang to, so yung markup natin maapektuhan, mababawasan yung kita natin, posibleng malugi pa tayo. O kaya yung buong isang sako ay tambangin nyo na agad dito. Ito naman kasi capacity nito ay 30 kilos. So pwede siya yung isang sako dito. At dahil natatakot ako baka mabigla itong timbangan ko, so ididiretso ko na lang repack. So habang nagre-repack tayo ay maghuntahan muna tayo. Dahil ngayon ang trending ang bigas, ayan, usapang bigas tayo. So ang tanong ko, isa din ba kayo sa mga nag-panic buying nung napansin nyo na kada mamimili kayo ng bigas ay laging pataas ang presyo nung binibili nyong bigas? Ako kasi isa ko dyan. Kung dati, kada mamimili ako ay paisa-isang sako lang ng bigas yung binibili ko. So napansin ko na kada bibili ako may dagdag na naman na presyo yung binibili kong bigas. Ang ginawa ko, ginagawa kong 3 sako kada mamimili ako. Tapos hanggat may stocks pa ako, lagi akong tumatawag dun sa binibilhan ko sa bayan para itanong yung updated price o yung bagong presyo nung parehas na bigas na binibili ko. At syempre, pag tumaas yung presyo doon sa binibilhan ko sa bayan, ay tataasan ko din yung presyo ko dito. Kahit na sa lumang presyo ko pa nabili yung bigas ko. So ako mga kasari ay sumasabay lang din naman ako kung ano yung presyuhan. Nagkataon lang na nakakapagdagdag ako ng stocks kaya mas napapalaki ko yung tubo ko dito sa bigas. Nung unang araw na nagtaas ako ng presyo ng bigas dahil nga nagtaas na rin yung puhunan, maraming ayaw nang bumili ng bigas dito sa akin. Kahit alam nilang tumaas na rin yung sa bayan. Hindi ko alam kung may mas mura pa ba silang nabibilhan na iba or pumunta sila sa bayan para doon sila bumili. Ilang araw talaga mga kasari
kasari na halos di nabawasan yung paninda kong bigas. Pero, yung kalaunan ay bumalik din naman sila at bumili din naman sila sa akin ng bigas. Kala ko hindi na sila bibili. At eto mga kasari, meron tayong good news at bad news. Ang good news ay merong inilabas na balita. Yan, mainit-init na balita na ipinatupad ang Pangulo, order ng Pangulong Marcos na nagtatakda ng price cap sa bigas. Ibig sabihin, yun lang talaga yung presyo kung ano yung binigay ng gobyerno. Simula ngayon September 5, ngayon ay September 5, 2023, ito ay pinag-uutos upang labanan yung mga nag-hoard, mga nag-iimbak na para lang sila kumita. Tapos mga smuggling, ganyan, ng bigas. At syempre, malaking tulong sa atin kung pababain yon, since ang bigas ang pinaka-kailangan natin, pababain ang presyo. Maganda yung ginawa ni Pangulo. Ang dapat presyo at hindi dapat lumampas doon ay 45 pesos per kilo. Para doon sa well milled rice at 41 pesos per kilo para doon sa regular milled rice. Yun ang nabasa ko. Pero wala akong idea sa mga klase ng rice. Hindi ko talaga alam yung mga klase ng bigas. Basta, tinignan ko lang itong sa akin, nakalagay dito sa sako ko ay premium ang nakalagay. Ayan, premium rice. So, hindi siya kasama doon sa pinag-utos ni Pangulo na well-milled rice saka regular rice. Kaya safe tayo. Dati wala akong pakialam dyan sa well-milled rice, regular at premium. Pero dahil nagtitindahan tayo, dapat tayo sumunod. Kaya ngayon, alam ko na. Dati kasi sa brand lang ako tumitingin. So, eto naman ang bad news. Kayo ba, magkano ang huling bili nyo ng bigas nyo? Yung puhunan. Ako kasi ito, 52 per kilo. So, malayo dun sa presyong iniutos ng presidente. Pero yun naman ay sa well-milled rice. So, ngayon alam ko na hindi siya kasama. So, ang bad news, kawawa yung mga nag-hoard, nag-stocks, yung mga existing stocks o nagpondo ng mga bigas. Dahil mandatoring ipatutupad yun ng gobyerno na gawin talaga na na 41 to 45 pesos. Starting today, meron ng mga nag-inspection sa mga tindahan ng mga taga DTI para masigurado nila na sumusunod yung mga tindera doon. So ako pinag-aralan ko, baka mamaya may sumita dito sa akin. Kaya ingat tayo at karamihan sa mga tindahan ng bigas ay wala na silang tindang well-milled rice. Tinago na nila para makaiwas sila sa violation. Yung mga nagtitinda dyan ng mga well-milled rice tapos ginagawang premium rice para lang makalusot. Yung karatula nila, ginagawa nilang premium rice pero well-milled rice yung kanilang tinitinda. Ingat din dahil alam ng mga inspector ang iba't ibang klase ng bigas. Ayan, alam nila kung well-milled rice yung mga binibenta nyo or ano ba. Mga taga DTI yung naglilibot dyan, siguro may kasama din silang DA. So ako, mabuti na lang hindi ako nag-hoard kasi kung nagkataon ay malaking lugi. Kasi syempre pag nalaman ng customer na may mas murang bigas na sa bayan, syempre inaantay nila, hindi nga sila bumibili ng bigas ngayon kasi inaantay nila na magkaroon ng murang bigas sa bayan, 41 to 45. Syempre nanonood din naman sila ng balita. Ngayon kasi ang importante na lang sa tao kasi dahil nagtaasan na nga yung presyo, doon sila sa mas makakakain sila ng consistent, ng dire-diretso, kaysa kumain sila ng mahal pero hindi nila alam kung sa susunod may pambili pa sila ng mahal na bigas. So inaantay nilang magmura yung bigas sa palengke. Hindi ako nag-stocks ng marami kasi feeling ko talagang anumang oras ay mag-iiba yung presyo o gagalaw yung presyo ng bigas. Kasi katulad din yan ng gasolina. Depende kasi yan sa demand ng ng tao o kaya doon sa mga raw materials na ginagamit nila. Dito kasi sa bigas may nag-hoard para mas kumita sila, yung malalaking tao. Ayan, katulad din ng mantika, paiba-iba din yung presyo, asukal ganun din, paiba-iba din ang presyo. So ngayon katatawag ko lang doon sa binibilang ko ng bigas na to. Tinanong ko kung magkano yung presyo niya ngayon ng bigas na ganito. So hindi pa naman siya nagbabago. At ganun pa rin yung presyo katulad nung nakaraan. Kasi pag ganun, ina-adjust ko yung presyo ko. So may contact naman ako sa kanya. At sumasagot naman agad siya para i-update sa akin yung presyo. Ayan, yan lang mga kasari. Sana wala tayong masyadong stocks. Pero kung premium rice yung ating bigas, hindi tayo apektado doon sa sinabi ni Pangulo dahil ang lang noon yung mga nagtitinda ng well-milled rice at saka premium rice, sinearch ko mas mura yung well-milled at regular rice talaga kumpara dito sa mga premium rice. Ayan, kasi meron sa grocery na tigwa 1,016, so hindi ko pa siya natatry kaya
feeling ko mas mura yung well-milled rice kasi sinearch ko na siya sa Google. Hindi ko ma-search yung difference niya doon sa premium at saka well-milled. Pero mas mahal talaga yata itong mga premium rice na ito. Mas magandang klase siya. So, yan lang mga kasari. Salamat sa inyong panonood. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa aking YouTube channel, Lizelle Domdom. Salamat. Tapusin ko lang to. Bye-bye. Ingat.